Hello, good day, civil engineers, of course, people of the Philippines, our viewers, okay, dito sa Civil Mat. So, meron na naman tayong bagong video, no? So, structural analysis pa rin tayo. So, tuloy natin yung lesson natin. And of course, if you like, if sa tingin mo nakakatulong sa iyo yung mga contents natin, don't forget to like and subscribe for more. Okay, so our channel is Civil Mat. So we are gonna talk about load path. Okay, so ano ba yung naiisip nyo kung naririnig nyo yung salitang path? So parang pathing, so daanan. Okay, so after knowing yung mga unloads na uh, gagamitin natin or ilalagay natin sa ating structures or i-consider natin for computations and analysis, design. Okay, so mahalaga na alam natin kung paano sila dumadaloy or paano sila dinadala ng ating structural system. Okay, so yun yung tinatawag nating load path. So kasama yan sa ating pag-aaralan dito sa ating structural analysis 101. Okay, so sabi nga ng mga designer, yung mga sanay na is pag nakikita mo yung building, pag magaling ka na mag-design is parang nai-imagine mo lahat. So nakikita mo lahat na nangyayari dun sa building or dun sa structure. So katulad ng mga to, kailangan yung load, alam mo kung paano dumadaloy dun sa structure mo. Okay, so kailangan mong aralin yung load path. So madali lang naman, alam naman natin yan, So magre-review lang tayo. Okay, so bago tayo magpatuloy, so i-classify muna natin yung 3 groups of loads according to their nature and source. Okay, so meron tayong tatlo. So dead loads, okay, so mainly due to the weight of the structural system itself and any other material permanently attached to it. So basically yun lang naman yung yung weight lang naman niya, ng structural system mo. Okay, and any material permanently attached to it. So kung ano yung material na nilagay mo doon na hindi mo na pwedeng alisin, isama natin yun sa dead loads. Okay, so live loads which are movable or moving loads due to the use of the structure. So ito naman yung mga nagagalaw natin, mga upuan, mga lamesa, or any moving loads kung meron kang sasakyan, so na of course kailangan dalhin ng yung structure. Halimbawa meron kang parkingan dun sa higher area ng ng bahay, or kung halimbawa kung mayaman ka, meron kang helicopter dun sa rooftop mo. So live load yun. Okay, so pangatlo naman is environmental loads which are caused by environmental effects. So meron tayong tatlo such as wind, snow, and earthquake. So yan tatlo lang na yan, so kailangan lang natin tandaan as a designer na yung role natin as a designer pag tinitingnan natin yung loads is identifying these loads. Of course, lahat ng mga loads na alam nating i-carry ng ating structure, and then after identifying the loads, we need to identify yung combinations, so we need to identify the worst combination, worst possible combination that will happen to dun sa entire lifetime nung lifespan nung yung structure na gagawin. Okay, so maaaring magsama-sama yung mga yan, so maaaring magkasama si earthquake, si wind. Okay, so mas maganda kasama si earthquake, of course, dahil hindi naman natin ma-predict yan. And then dead load, live load. So yung mga combinations na yan pag-uusapan sa mga codes na ginagamit natin. Okay, so meron tayong statement dito: in addition to estimating the magnitudes of the design loads, an engineer must also consider the possibility of some of these loads might act simultaneously on the structure. So yun nga, so pwedeng sabay-sabay. Okay, so kaya kailangan mo nang piliin yung worst case scenario, bago ka mag-design. So structure is finally designed so that it will be able to withstand the most unfavorable combination loads possible. Okay, so and then minimum design loads and all the load combinations for which the structures must be designed are usually specified in building codes. So sabi ko nga, building codes. So meron tayong nakalagay dyan dahil American book yung ginagamit natin.
So yung mga nakalagay na code standard is American, pero sa atin dito sa Pilipinas meron tayong National Building Code, and then meron din tayong SCP 2015 yung madalas natin ginagamit, but alam ko National Building Code is a law, so pero mas madalas natin ginagamit si 2015, although it's just a guide, hindi naman sinabing kailangan mo sundan si 2015. Is just a guide, and mostly minimum ang ginagamit, so pwede kang mag-adjust, basta alam mo yung ginagawa mo as a designer. Okay, so ayun. So diretso na tayo sa load path. Okay, so transmitting loads to the ground via the structural system. Okay, so una meron tayong vertical. Okay, so meron tayong sample dyan. Tignan nyo lang mabuti yung drawing. Okay, so meron tayong sample na roof slab. So roof slab siya, resting on intermediate beams na nakarest din naman sa girder. So meron tayong intermediate beams dyan, tatlo, KL. Okay, tingnan nyo yung letters. KL, IJ, GH, EF, yung apat na yan. So meron tayong intermediate beams, and then sila ay dinadala ni girders KE and LF. So yung dalawang parallel na mahaba. Okay, and then meron tayong apat na columns, KC, LD, EA, tapos FB, and then meron tayong apat na footing. So So nakikita natin, meron tayong dalawang meron tayong dalawang cross bracing na nilagay, kasi ang ginawa dito sa design na to, nitong sample natin, is inassume na nila na ang gagamitin na connection is bolted. Okay, so bolted connection or hinge connection or shear connection. So kung magse-search kayo ng shear connection, so bolted yun. Okay, so isa lang naman ang pagkakaparehas ng hinge saka shear connection is free silang mag-rotate, so free silang mag-rotate, katulad nga ng sinabi natin dun sa lesson natin sa connection sa hinge. So free siyang mag-rotate, although yung shear connection is meron din siyang resistance ng rotation, so pero napakaliit lang nun, base pa yun kung gaano karami yung bolt na ginagamit mo doon sa shear connection, so kaya naglagay tayo ng cross bracing. Okay, so ang cross bracing ginagamit natin yan for lateral load protection, kasi pag tinignan natin yung moment diagram ng structure natin under lateral loads, is nagkakaroon tayo ng moment doon sa upper part saka doon sa support part, doon sa pinakababa ng structure natin. So kung maghanap kayo ng structural moment diagram of a frame na under load ng lateral loading or horizontal forces, makikita nyo doon yung taas, baba. Okay, so yung member ends natin is under ng moment, magkakaroon ng moment dun sa ends or dun sa taas at baba. Kung column yan, taas at baba, doon magkakaroon ng moment. Okay, pag lateral loading yung nag-act dun sa ating structure. So kaya naglagay tayo ng cross bracing. So for simplicity lang yan, kaya meron dalawa, pero kung tutuusin lahat ng direction, kailangan merong cross bracing. So kung tutusin, dapat itong left saka right side din kailangan lagyan ng cross bracing yan. So for simplicity lang dun sa book is dalawa lang yung nilagay, so pero kailangan all directions is meron tayong protection ni cross bracing. Okay, so si cross bracing kasi yung lateral load is yun nga, pinapasa na niya agad dun sa foundation natin, so tinutulungan yung structure natin na i-transmit yung lateral force papunta dun sa foundation. Okay, so yung structural system natin dapat design dyan to carry both vertical saka yung lateral loads natin, vertical saka horizontal. Okay, so yung vertical natin tinatawag din natin gravitational loads. So yun lang, katulad ng nung kanina dead loads, so yung mostly self weight lang yan.
and gravity loads. So tinatawag natin gravity loads, although hindi lahat ng gravity loads is due to gravity. Okay, so tinatawag natin gravity loads lahat ng vertical. And then horizontal loads yung sa lateral natin. Okay, so dapat yung structural system natin equipped para dun sa lahat ng yun. Okay, and then let's go to the load path na, no? So for vertical muna tayo. Okay, so tandaan nyo itong ano natin, itong intermediate beams 4. So sila yung unang sasalo nung load ni slab. Okay, whatever load you put on the slab, sila ang unang sasalo niyan. So okay, so dito muna tayo titingin sa left side, ano? So ayan yung load ng slab natin. Okay, so buong slab yan loaded okay, na per floor area. And then magkakaroon na reaction yung ating intermediate beams dun sa slab. Okay, so para may pasa yung reaction na yun, kailangan mong palitan ng direction. So punta kayo dito sa right side, yung mga reactions natin sa slab, naging load na siya dun sa intermediate beams natin. Okay, so 4 yan intermediate beams. So nakapatong naman tong intermediate beams na to, 4 dun sa dalawang girders natin. So dito sa left side sa right side. So yung girders natin is KE and then LF. Okay, so dahil nakapatong yan, magkakaroon naman tayo ng reaction dyan na parang point load yung magiging reactions natin dyan, ano? So base dun sa naging loading ng ating mga intermediate beams. So magkakaroon ng reaction yan due dun sa contact natin dun sa girders natin sa left sa right side. Okay, so sorry, nabubulol ako. Okay, so para may pasa na naman natin yan sa girders natin yung reaction, so papalit na naman tayo ng direction ng reactions na yan hanggang sa makarating tayo dun sa pinakababa. Okay, left side, tingin tayo sa left side. So girders na nakalitaw dyan, yung reactions natin dun sa intermediate beams bumaligtad na, so naging load na siya dun sa ating girders. Okay, so sino naman magdadala kay girders? Yung columns natin. So may 4 din tayo, K, L, E, F. Okay, so naging load yung point loads o reactions na galing sa intermediate beams. Ngayon magkakaroon din ng reaction yung girders natin dahil dun sa contact ng ating column. Okay, so meron tayong reaction sa K, okay, K, L, E, sa F dahil dun sa loads na galing kay intermediate beam. Okay, so ipapasa na naman natin yan dun sa ating column. Yung reaction magiging 4 na ano lang yan, axial load. Okay, sa K, sa L, sa E, sa F. So tingnan nyo tong right side, ito magiging tsura nya. Okay, so reverse direction lang, syempre axial loads yan, magiging equal lang yan dun sa reaction nya sa baba. Okay, so bago mo ipasa dun sa basa dun sa footing mo, papalit ka na naman ng direction, so magiging load na naman yan reaction mo dyan. At tulad nito, ayan na. So nasa footing ka na. Okay, so reaction ng footing mo naman hanggang sa ipasa na sa lupa yung bigat or dinadala ng iyong istruktura. So yan ang isa din sa dahilan kung bakit napakahalaga ng ating quality ng lupa natin, ano? So siya yung pinakahuling magdadala ng ating load. Okay, so tapos tayo sa horizontal, dito naman tayo, sa vertical, dito naman tayo sa horizontal. Mabilisan lang, ano, medyo humaba na yung video natin. Okay, so sa horizontal, so naglagay nga tayo ng cross bracing, ano. So una kay slab, magkakaroon ng reactions dun sa kanyang sides. Okay? Then ipapasa mo naman siya as point load dun sa ating beam. Okay, dun sa ating side beams. Okay, dahil lateral load yan. And then ipapasa, tutulungan naman ng cross bracing natin na ipasa yung lateral load papunta doon sa ating footing hanggang sa makarating doon sa ating lupa. Okay, so simple lang. Okay, kaya nga pag nagkaroon ng extension yung bahay, okay, dahil connected, lalo pag kinonekta mo siya doon sa doon sa existing part ng bahay nyo, pag nagkaroon ng extension tapos dinugtong mo yung slab sa slab,
is lagi kong sinasabi, apektado siya nung bagong structure mo, kasi mag-iiba yung analysis mo, mag-iiba yung performance ng building mo. Tutusin, kailangan mo pang mag-adjust ng design. Okay? Pero yung mga experienced designer, alam na yung ginagawa dyan, no? So that's one of the things that na inahanap ko ang kasagutan sa ngayon. Pero yun yung aking basa as a structural engineer na rin na nag-aaral, ano. Gusto nating maging magaling sa structural, kaya nag-aaral tayo. So that's one of the things that I'm asking you guys, kung may alam kayo about extension, and then kung paano ginagawa sa structural analysis ng extension. Okay, so pag dumugtong kasi, magbabago yung structural analysis mo, magbabago yung design mo, pero hindi mo naman na pwedeng galawin yung existing building or structure mo. So ano yung madalas ginagawa ng mga experienced designers? Okay, so assignment natin yan, pag-aralan natin. Okay, so kung meron dyan may alam, please comment up. Okay, you will be really appreciated. Okay, it will be a big help. So isi-share natin, masishare mo rin sa ibang tao. So maraming salamat. Okay, so yun lang naman yung video natin ngayon. Thank you, and syempre doon naman tayo doon sa ibang video natin sa susunod. So wag niyong kalimutang mag-subscribe para sa ating updates. Okay? Thank you. This is Engineer JC. Good night. Gabi kong ginawa to eh.